Sumama sa amin sa Gawa at Ginhawa, Negosyong Panlipunan, ang inyong bagong paboritong programa mula sa Cooperative and Social Enterprise Authority, BARMM. Dito, bubuksan natin ang pintuan sa mga social enterprises, mga makabagong negosyo na ang pangunahing layunin ay lutasin ang mga problema sa lipunan, kalikasan at kultura. Napapakinggan tuwing Martes alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DXMS Radyo Bida, 882 sa inyong mga radyo at sabay napapanood sa FB Live ng DXMS Radyo Bida, Cotabato City. Tunay na kwento ng pagbabago, makabuluhang diskusyon at mga ideyang magbibigay inspirasyon sa iyo. Gawa at Ginhawa, Negosyong Panlipunan, hatid sa inyo ng Cooperative and Social Enterprise Authority, BARMM. Sama-sama nating itayo ang mas magandang kinabukasan. Isang masayang tanghali Luzon, Visayas and Mindanao. Hello Philippines, hello world. Kumusta po kayo mga minamahal namin tagapakinig, tagapanood sa mga panahong puno ng hamon. Kailangan natin ng mga solusyon na hindi lang pansarili kundi para sa nakararami. Kaya naman ipinagmamalaki namin ibalita na formal ng binuksan ho for a month ago ang Cooperatives and Social Enterprise Authority. Oh yeah, that was nakapang-apat na tayo ngayon. That was a month ago. Isang social enterprise office ho dito sa BARMM. Tama po ba? Magandang umaga po. Ako inyong makakasama, Nikki the Monster, and of course ang chief ho of Social Enterprise Division ng CISEA po, si Chief Lininding Pangandaman. Magandang tanghali at mukhang fresh galing ito sa mahaba-habang weekend, ano? Of course, yesterday we just celebrated the National Heroes Day, and then prior to that, noong 21, yung Ninoy Aquino, and then alam ko lang iba sa inyo dyan, katulad din namin, nagbakasyon din kami. Kayo po, Sir Lininding Pangandaman, kumusta po? Yes, Nikki, mabuti po. Maganda at kagagaling lang sa bakasyon. Okay. Medyo matagal-tagal po. Medyo matagal-tagal. Yes po. At least, iba na rin yung refreshed po tayo ngayon, Yes Sir po. Chief. I spend my time with my family in Lanao del Sur, Maray. Yes, talagang nag-spend ng quality time si Sir Lindy Pangandaman, ano. So, Sir Lindy, wala ka nung last Tuesday noong August 19, ano. So, we had this very wonderful topic about Social Enterprise Laboratory. Last week po yun. Yes po, ma'am. Oo. Saan ka nun? Nasaan ka? Doon po sa Marawi po. Okay. Po kami, benchmarking po sa kayo. mga ibang social enterprise operating in the Marawi City and Lanao del Sur po. Okay. So, how was it, sir? Okay na po. May mga nakikita tayo ng mga operational na mga businesses, negosyo doon sa ating probinsya sa Lanao del Sur and Marawi City po. Yes. So, sir, yeah, that's the last Tuesday, no, about laboratory. Now, today, August 26, ang ating pag-uusapan about Social Enterprise Roadmap. Yes po. Diba? Oo. When you say road mapping, ito yung pagpaplano ng direksyon o paggawa ng mapa ng daan, whatever you call that. Tama ba? Yung iba, tinatawag nila na blueprint. Blueprint, diba? May yung sabi mo na daan, kung saan patungo ang social enterprise dito sa ating rehiyon. Yes. Magandang pag-uusap natin ngayong tanghali, itong roadmap sa social enterprise, ano? So, hindi ko na napatatagalin pa, Sir Chief, ano? So, we have our first question. Ano ba itong social enterprise roadmap na ito? Good high noon po sa lahat ng nakikinig dito sa Radio Bida 8882. Assalamualaikum. Ang roadmap po is a 5-year plan ng Cooperative and Social Enterprise with the help of the Bangsamoro Social Enterprise Council po, na kung saan makikita natin kung saan patungo ang social enterprise sa ating rehiyon from 2025 hanggang 2030. It is a 5 years at saka pwede pang po yun, ma-extend yung depende po sa pag-implement natin sa mga proyekto na na-identify ng ating roadmap po. Alright. So ano po ang mga nilalaman ng Social Enterprise Roadmap? Bago po tayo magpunta po sa mga nilalaman ng Bangsamoro SE Roadmap po,
kailangan bisitahin natin kung ano ang objective po ng Oh, yes, tama, oo. para malaman natin kung ano ang objective. Una po, ang objective o layunin ng ating roadmap ay para po lumaki ang awareness, kaalaman ng mga tao at saka mga social enterprise dito sa ating rehiyon. Pangalawa po is para po malaman natin kung saan patungo yung mga social enterprise natin, yung to grow in their size, scope, at saka yung social impact sa community. Yun ang Okay. pinaka-importante po doon. Yun ang pinaka-objective ng social enterprise roadmap po ng BARM po. Okay. So, sino-sino po ang mga pangunahing lumikha at kasama sa paggawa ng roadmap nito, sir? Ang pangunahing lumika sa ating sa ating roadmap po ay una ang opisina ng CC, ang opisina natin under the Office of the Chief Minister sa pangunguna ni Madam Samsia Ibrahim. Pangalawa po, yung mga ibang mga line agencies na tumutulong sa amin sa pati ang BTA, kasi ang mga namin dyan, sina MP Matalam, Okay. si MP Ramos dati, si MP Ismail, Suarto Ismail, marami po sila na mga social enterprise advocates po na tumutulong dun sa natin, roadmap natin. At the same time, yung counterpart natin sa national, yung Bayan Innovation Group under sa Bayan Family Foundation na pinupunduan po ng Ayala Land Incorporated po. Yun po yung mga ibang mga sektor na tumutulong sa atin. Pero mayroon ding mga ibang mga corporation at saka mga association tulad ng BDE, TMI, the Moropreneurship Incorporated, sila po yung tumutulong sa atin, tulad ng Race Academy ng Lanao del Sur, Lanao del Norte. Yun po yung mga isa sa mga mga sektor na tumutulong sa roadmap na ito po. All right. So magandang tanghali sa mga late viewers natin sa oras na ito. We are talking about social enterprise roadmap. Together with me is Sir Lindy Pangandaman, ang chief ho ng SE CISEA BARM, right? So, sir, let's go to the layunin at nilalaman nito, no? So, bakit po ba mahalaga na magkaroon ng ganitong roadmap sa social enterprise sa ating bansa? Kahit anong social enterprise. Kasi po, para po pinaka-importante po na magkaroon tayo ng social enterprise sa ating rehiyon po. Kasi alam natin na yung mga suliranin, problema ng isang community or area po, pati yung mga individual na mga beneficiaries natin ay minsan hindi kayang gampanan ng gobyerno po yung mga pangangailangan nila. Nandito yung mga social enterprise po na we have with the social mission po na tumulong sa mga tao or identified communities or individual na kung saan yung mga kita nila ay ibinabahagi nila doon sa mga identified beneficiaries na community or individual po, yun po. Okay. So, let's proceed to the layunin tsaka yung talagang nilalaman nitong roadmap, Sir Chief, So, ano ang yung mga pangunahing layunin ng roadmap na ito? Ano ang inaasahan nitong makamit sa loob ng ilang taon? Kanina okay, go yun ahead. Po, Ma'am Nikki, yung namin is para po ma-increase, madagdagan po yung mga social enterprise operating in the Bangsamoro region po. Kasi alam natin na yung karamihan sa mga business natin dito, mga negosyo natin is parang conventional yung approach nila na parang kita lang ang habol nila doon without any wala silang pakialam sa community kung ano nangyayari doon at saka yung mga tao sa komunidad kung saan which is sila parang paka-greedy ng dating, sir, no? Yung parang bang makasarili. It's so selfish yung ganun, no? Yun po, kasi yan talagang yan ang hindi mahiwalay sa isang conventional business o negosyo. Talagang kita lang or para sa kanila or sa kanyang pamilya without taking care sila of lang yung makikinabang, pati yung mga environment, kahit mamatay lahat, masira yung environment minsan, nasisira yung mga environment natin dahil doon sa mga nag-ooperate na for example, yung mga quarrying, mga forest, yung mga wala silang pakialam doon eh. Kaya nandiyan ang social enterprise para tumulong sa atin yung i-preserve natin yung mga environment natin at the same time
i-preserve yung kwan natin, yung mga culture natin, at saka makatulong doon sa mga social problem in the community. Yun po yun. Yes. So again, doon sa mga nagpaplano hong mag-avail dito ha, wag kailangan maging maramot eh. Ika nga doon sa first episode na, second episode at dito 2 weeks ago na, 'di ba, ang pinaka-importante dito yung balik natin sa community, Oo. right? 'Di ba? Para Kasi yun Oo. din ma'am, kasi 'di ba sa atin sa MSSD or sa DSWD mayroon silang purpose, yung Pantawid Pamilyang Program. Yes. Sa atin din may purpose din tayo sa social enterprise na Oh. yung inaano namin na kailangan ang isang social enterprise nandun ang apat, yung people, pangalawa yung profit, pangatlo yung kwan po yung people, profit, then planet, plan, at the same time yung passion. planning or Planet. Planet. O planet Okay. kasi yung sa Okay, planet passion, yung okay. taking care of the kwan. We are Environment, the steward of the environment na kailangan natin i-take care natin yan. Opo. Di nandun yung people para yung mga beneficiaries natin matulungan natin sila na mabigay sa kanila yung mga pangangailangan nila na hindi mabigay ng gobyerno o hindi mabigay ng mga kamag-anak nila na talagang kapos sila. Pangatlo po is yung kwan natin, yung profit natin, na yung significant of our profit ay napupunta po dun sa mga target beneficiaries na individual or community. Pangapat po, yung pagmamahal, passion dun sa ginagawa natin. Kasi kung ang negosyo wala kang pagmamahal, hindi yan mag-success po, hindi mag-prosper po yun. So Ayan. again, that's the 4 piece of social enterprise. That's good kung merong sa MSSD ba yun? MSSD or DSWD. DSWD. Mayroon din kami sa Yes, again, that's the people, planet, profit, at saka passion. Oh, that's nice, Oh, so again, doon sa mga nanonood sa amin, we have our question. First question muna tayo. Ito talagang laging question namin every episode. Ano ba ang ibig sabihin ng CSEA? Actually, natanong na namin yan last time, minanalo din. So, every episode, para may recall tayo, para matandaan ho ninyo yung acronym ng CSEA. So, doon sa mga gustong manalo, you can send your answer dyan sa comment section ng DXMS Radio Bida at DXOL Happy FM, and of course sa aking Facebook page, Babu Nikki, sa CSEA page. Ayan, pwede ho kayong mag-send doon ng inyong answer. And if you got the right answer, of course, meron kayong premium GCash. Malaking bagay yan. So, again, anong acronym ng CSEA? Ayan. So, meron tayong monitoring team to monitor kung sino yung mga mananalo sa question na yan. And then, please share this video. Ayan, alam ko namang fresh na fresh kayo from vacation at masarap makinig ng mga gitong programa, especially when it comes to negosyo, right, Sir Lydian, no? Ma'am Nikki. Oo. Kasi yung negosyo talaga na talagang maraming naitutulong kasi Opo. it create employment and livelihood sa mga taong nangangailangan po. Yun yung Yes. Okay. Sir, ano po ang mga pangunahing problema or, challenges, hamon na sinisikap nitong tugunan? Yung mga pangunahing problema na dapat tugunan ng social enterprises, yung mga cultural problem natin. Okay. Parang nawawala yung mga culture natin as a Filipino or as a Muslim. Pangalawa po yung mga environmental degradation, environmental problem, yun po yung mga pangalawang tinutugunan. At saka yung social, at saka yung mga livelihood, yung mga employment, at saka yung underemployment, at saka yung mga livelihood na pangailangan ng mga vulnerable sector. Yun po yung yung tatlo na yan. O pangapat yung livelihood, yung economic, yung sa environment. These are the problems, sir, yan ha? po, yan ang in-address po, hamon na pati sa atin dito sa region natin. For example, in the surrounding areas in Liguasan Mars or the SBMS, yung armed conflict, nandyan, yung mga baha, nandyan. For example, in Lanao del Sur, the presence of the yung mga violent extremists, yan din ang tinutugunan natin. Nasaan na po yung mga youth natin na nasa violent extremist po, na matulungan natin sila makapag-business through social enterprise model po para makatulong sila sa ating community. Okay. To preserve our culture, at the same time to preserve and protect our environment, at the same time matugunan natin yung mga iba't ibang suliranin sa ating society po.
Yes. Okay. Sa Sir Chief Lindy, maaari po ba ninyong ilahad ang ilang mahalagang bahagi o proyekto na nakapaloob sa roadmap? Halimbawa, meron ba itong focus sa edukasyon, pondo, or polisiya? Oh, yes, yes, Ma'am Nikki. Ang po yung sa roadmap namin, may apat po yan na mga programa yung sa roadmap. Una, yung pagsibol, una po yung pagsibol kasi ang ginawa namin ng acronym na pagsibol kasi pagsibol? Yung growth parang growth. Okay. Okay. Yung preparatory access to sustainable and inclusive business opportunities and livelihood po. Ay, maganda yun, ha? Pagsibol. So, pagsibol. Again. Preparatory access for growth, sustainable, inclusive business opportunities and livelihood po. Okay, that's Yun nice, po. Okay. Yun po. Ang nandyan po, ma'am, is yung onboarding of our social enterprises. Okay. At the same time, yung benchmarking na makikita natin kung ano ang mga needs nila na mga pangangailangan nila sa mga when it comes to capacity development. Yun po yun, from incubation na hanggang doon sa ating skill up ng mga social enterprise natin, pag skill up at saka yung mga innovation na pwedeng introduce sa mga social enterprise natin na nag-operate sa barn po. Pangalawa po na binibigay namin hanggang ngayon is mula nung nagkaroon tayo ng MUMA with the Bayan Innovation Group at saka yung Tatak SE is yung SEC, yung Social Enterprise Sustainable Assistance for Viable Enterprise na kung saan nagbibigay po kami ng 150,000 na startup capital or additional capital para doon sa mga qualified na mga social enterprise. Okay. Marami kaming nabigyan ng mga former combatants tulad ng Bader MILF Marketing Cooperative, yung sa Lanao del Sur, mayroon din kami. Marami po kaming nabigyan. Pangatlo po, yung mga mga programa na inaano po ng roadmap na ito is yung mga SE linkages na kung saan lahat ng mga impact investor, mga stakeholder na ma-stick sa social enterprise, kinukonek po namin yung mga social enterprise na naka-onboard sa ating social enterprise roadmap po. For example, kung may nakita kami na mga social enterprise na they can be avail assistance, either technical, mentorship, or financial from BPI or SINAG project ng BPI, Bank of the Philippine Island, ay kinukunik namin sila. Or sa ibang, for example, sa Amanabang, yun po, kinukunik namin sila para sila. Pati yung programa ng MTIT na piso, yung implement, financial assistance para sa mga social enterprise. Okay. Yun po, kinukunik po namin sila. Yun po. Okay. Pangatlo po is yung paggawa ng mga, pang-apat po, yung pag-localize ng social enterprise sa ating mga region at saka sa ating mga munisipyo. Ngayon po, yung last July 30, nagkaroon po ng council meeting yung roadmap po, ang council meeting Bangsamoro Social Enterprise Council po, na kung saan lahat po, kung kaya natin is lahat po ng mga munisipyo ay magkaroon ng localized or institutionalization of the social enterprise roadmap, na kung saan hanapin yung lahat ng mga social enterprise operating in their municipality na matulungan sila po. Yun po yung roadmap na yan po. Oh, that's good, So, paano po, let's talk about yung epekto ito sa community at sa negosyo mismo, Paano po makikinabang ang mga kasalukuyang social enterprise at mga nagnanais na magsimula ng isa mula sa roadmap na ito? Ma'am Nikki, yung mga kasalukuyan na mga social enterprise, yung mga na-identify namin, at saka yung mga gusto pang maging social enterprise, kasi dalawa po yung social enterprise. Yung sinasabi nila na self-declared na social enterprise. Self-declared? Yes po. Yung self-declared social enterprise, yung mga business po na alam nila na sila ay social enterprise. They are doing their business para makatulong sa mga nangangailangan ng mga beneficiaries nila. Yung mga yung mga kinu-qualify naman ng mga social enterprise, yun yung mga social enterprise na kami ang nakahanap sa kanila, napuntahan namin sila sa baba,
tiningnan namin yung mga kriteria ng isang social enterprise nandun sa kanila. Kaya po, i-qualify namin sila as social enterprise para po on-board namin sila dun sa Registry of Social Enterprise namin sa Cooperative and Social Enterprise Authority po. All Yun po right. yun. Okay. Oo. So, still with Sir Lindy and Mihon, Nikki the Monster, para sa magandang natalakay na to. It's all about the social enterprise roadmap, ano? Oo. So, kung may mga questions po kayo, you can send us your DM sa aming mga official pages, DXOL Happy FM, DXMS, and of course, our Tasiseya Barma page, and of course, my page, Babu Nikki, ano? So, Sir Lindy, sa tingin ninyo, paano po makakatulong ang roadmap na ito upang mas marami pang mahikayat na magtayo ng negosyong may misyong panlipunan? Okay. Opo, Ma'am Nikki, yung roadmap na ito, makikita po natin dun sa pinaka-objective niya is para po dumami yung mga social enterprise na operating in farm po. At the same time po, pag nag-onboard po sila sa roadmap, social enterprise roadmap po, lalo na po kapag naka-online po sila, naka-member or naka-register sila sa Tatak SE roadmap, makikita nila doon yung lahat ng mga opportunity na pwede silang sumali, from training, funding, at saka marketing. Lahat po nandun po yun. At saka pwede silang pumili kasi yung iba doon na mga mentoring or capacity development training is online po. Yung iba naman is yung face-to-face. Yung kinakandak po ng opisina namin, ang CCA po is more on face-to-face. Yung live-in training, while the other stakeholder helping us in promoting and developing social enterprise is more on online po. For example, on mentoring on how to register a social enterprise to cooperative or to DTA or MTIT. At the same time, tinuturuan sila paano yung taxation, yung pagbabayad ng tax, kung paano sila. Okay. Yun. So you have to pay pala that naman, syempre. Binibigay po yan ng online training ng kasama namin, yung Bayan Innovation Group at saka yung sa BPI po na kwan. At the same time, ma'am, ang kwan, lumapit sa amin last week yung Bangko Sentral ng Pilipinas in Cotabato City, na gusto nila magkaroon kami ng mga training on financial management. Yes, na kung sir. saan ang lalo na yung mga social enterprise at saka mga cooperative, na kung saan ang mga beneficiaries at saka participants is cooperative and social enterprise, para malaman nila kung ano talaga ang financial management, lalo na yung sa isang business. Yeah, kasi speaking of paying tax, syempre yung ibang mga makikinabang nito, they don't have idea paano pupunta ng opisina baka isipin nila walang taxes dito, So hindi mayroon po. Kasi hindi pa ang proposed bill po, yung hindi pa nasa sa BTA. Okay. May proposed bill po na kung saan yung cooperative and social enterprise may mga tax holidays na ibibigay sa kanila when they are operating as cooperative or social enterprise. Pero sa ngayon, wala pa. Kasi hindi pa na-aprobahan yung So we will wait for po. that. Sana ma-aprobahan yan, Inshallah po. Sana po masali po sa priority bill, priority na batas ng BTA po. Yes. All right. So there you go. Meron pa tayong mga questions para kay Sir Chief Lininding Pangandaman ng Siseya Barm. So we'll pause for a short commercial. Stay where you are. Rete Style is a social enterprise rooted in Marawi City. We are a creative brand that transforms traditional textiles into modern fashion while uplifting the lives of Maranao women through sustainable livelihood. Our mission is to provide dignified income opportunities for women artisans and weavers in conflict-affected communities. Our vision is a thriving creative ecosystem that preserves cultural heritage, empowers women, and contributes to peace building through fashion. As a small social enterprise, scaling up has been challenging, especially with inflation and other economic barriers. That's why we're deeply grateful for organizations like Cooperatives and Social Enterprises Authority or CCEA BARM, whose support helps MSMEs like ours grow,
adapt, and continue creating impact. Thanks to the Social Enterprise Sustainable Assistance for Viable Enterprise or SE-SAVE grant from the CISEA BARM, we were able to purchase equipment that is very essential for efficient business operations. Through the grant also, we were able to conduct skills development and training workshops for our artisan partners, focus on improving craftsmanship, design thinking, and productivity. These sessions boosted their confidence, strengthened their skills, and improved the overall quality of our production. With improved facilities and skills, our production capacity has significantly increased. We can now accommodate more orders, meet higher standards, and explore new product lines. This opportunity opened door for us as we were able to organize our very first modest fashion show called Tanor. It's a fashion show for a cause, also supported by CISEA BARM. It was an incredible opportunity to showcase our work on a bigger platform, connect with advocates, and celebrate Mindanao creativity on stage. We've also expanded our reach by operating online and consigning with Oro Creatives in Century Mall, Cagayan de Oro City. We have also participated independently with expos and bazaar both locally and nationally. These channels help us bring Marawi-made fashion to a wider audience both locally and beyond. We dream of seeing more women thrive, more culture celebrated, and more communities empowered. So from all of us at Arete Style, thank you very much CISEA BARM and all the organization behind SE-SAVE for believing in our mission. Your support has helped us stitch together not just clothes, but futures filled with hope, culture, and dignity. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ako po si Diang Ponggaw Kasim, Chairman ng Kangguan Women Water Hyacinth Producers Cooperative. Ang aming cooperative ay naitatag noong October 16, 2019, kung saan ang pangunahing hakbang na isinagawa ay ang pagpili po ng mga kababaihan sa aming barangay na maagang nagsipag-asawa at saka yung mga babaeng huminto sa kanilang pag-aaral upang matustusan ang kanilang araw-araw na pangangailangan. Napag-isipan namin gawing kapaki-pakinabang ang water hyacinth na kadalasang itinuturing na walang silbi ng iba dahil ito'y basta na lamang pulutang sa ilog o lawa. Sa halip na ituring itong hadlang, nakita namin ang potensyal nito bilang pangunahing materyales para sa iba't ibang produkto. Nagpapasalamat kami at nakilala namin ang social enterprise, isa rin sa tumulong sa amin at nagbigay ng cash assistance at nagtiwala sa aming kakayahan bilang mga kababaihan. Sa ngayon ay patuloy kami sa aming magandang nasimulan. Kaya maraming salamat sa inyo, Ma'am Hayat Mukalid, Ma'am Samsia Ibrahim, lalong-lalo na po sa kanila Ma'am Suraini Dumamba Abdi, kay Ma'am Sara Miundas, at sa unang ginang ng Datupiang Maguindanao del Sur, walang iba kundi si Dr. Elizabeth Abdi sa Mama Al-Hadja, at sa buong staff ng Cooperative Social Enterprise Authority. Sa kasalukuyan, patuloy namin pinalalago ang aming produkto. Malayo na ang aming narating. Ang aming kooperatiba sa tulong ng suporta at mula sa mga LGU at iba pang institusyon na ibebenta na namin ang aming mga produkto sa mas malawak na merkado na nagbibigay sa amin ng pagkakataong matulungan ang mas maraming miyembro at makapag-ambag sa kalikasan. Bukod sa pagbibigay ng kabuhayan, layunin din ng aming cooperative na tumulong sa pangangalaga ng kalikasan. Sa paggamit ng water hyacinth, nababawasan namin ang pagbara sa ilog at lawa na maaaring magdulot polusyon.
ay taus-pusong nagpapasalamat sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at iba pang tumulong upang maisakatuparan ang aming proyekto. Ang aming cooperative ay hindi lang tungkol sa pagkabuhay, kundi pati na rin sa pagpapalaganap at pakikisama at pagkalinga sa kapwa para sa maunlad na kinabukasan. Ito pa rin po ang gawa at ginhawa negosyong panlipunan. Ayan ha, ng Sisea Barman. No, kasama ko pa rin po ang nag-iisang Chief of SE Division ng Sisea, none other than Chief Lininding Pangandaman. Ayan na, magandang tanghali ulit, sir. Magandang tanghali, Ma'am Nikki, at sa lahat ng tagapakinig. Opo, syempre iba sa kanila is energized na ho tayo dahil galing tayo ng mahabang bakasyon. It's August 26, 2025. Kumusta naman po kayo? Kung may mga tanong po kayo kay Sir Chief about sa negosyo, about this social enterprise, feel free to do so. You can DM us sa aming official pages. Ayan ha. So, I guess we have our winner and ipipn na lang ho namin yung mga mananalo. We will give you DM kung kayo po yung napili naming nakasagot ng question namin. Alright? So anyway, back to our topic ho na about roadmap ho ng social enterprise. Sir, ano ba ang kahalagahan nito sa BARM? Okay. Yes po, Ma'am Nikki. Ito po yung mahalaga sa BARM po para po makamit natin ang overall objective po ng yung opisina namin. Okay. Na to have a responsive economic enterprise at the same time poverty reduction. Yun po yung pinaka-overall objective ng office natin. Pangalawa po yung immediate goal po is magkaroon po tayo ng resilient and sustainable social enterprise in our region po. Yung mga social enterprise natin ay magiging resilient at saka sustainable po yung business operation po nila. Yun po yung inaano natin, yung pinaka overall impact at saka yung immediate goal po ng ating roadmap po. In relation doon po sa mandate ng ating opisina, yung Cooperative and Social Enterprise Authority, in relation to the BUL and the BA 13 po. Okay. So, sir, meron bang halimbawa, meron bang kayong example ng struktura ng roadmap para sa BARM? Opo. Okay. May kasi yung po, hinati natin namin ng yung process, Okay. pangalawa yung framework at saka yung mga enablers, yung mga players. Ang una po yung process, yung first na ginagawa namin po is yung social preparation para sa mga social enterprise natin, na kung saan nandiyan yung mga benchmarking, onboarding of our social enterprise, at saka yung mga qualification at the same time kung pwede pa i-accredit natin as social enterprise. Pangalawa po is sa implementation ng framework po, yung roadmap po is nandiyan yung mga yung sinabi ko kanina, pagsibol, yung SEC, yung setup, yung partnership building, at saka yung mga research and policy research po sa ating social enterprise. At ang pangatlo po na stage po is yung impact. Makikita natin na may impact po sa community or individual yung ginagawa ng isang social enterprise. At the same time po, dun sa business nila, lumago po yung nila, yung
Din ang ano po yung kung titingnan natin naman sa kung sino ang mga players po, ang una po yung first layer, yung mga impact investor, Okay. yung mga social enterprise, yung mga stakeholders involved in the promotion and development of social enterprise. At the same time, the national government and the regional government nandun. Pangalawa po is yung mga social enterprise na mga target natin, sila po yung nasa gitna na kung saan yun ang bibigyan natin ng mga capacity development, mga pondo kung kinakailangan, at saka mga other technical assistance, at saka yung ang ano po yung pinakalas po yung mga ano natin is makikita natin doon kung ano ang naitulong nila doon sa overall ano natin goal natin sa roadmap po. So that's the sample structure ho, no? So thank you, sir. No? So we only have few minutes left sa ating programang ito, and we're talking about the social enterprise road mapping, ano. So sir, let's talk about yung pagsasakatuparan na rin at future inaharap nitong Yes, Ma'am Nikki. program na to. Sino po ang may responsibilidad sa pagpapatupad ng roadmap na ito? Meron na bang kayong mga partners sa gobyerno o pribadong sektor? Yes po, meron Go po. ahead, pwedeng magitin niya. Okay. Under sa sa BA 13 po, Bangsamoro Administrative Code po is ang pinaka po na opisina sa roadmap na po yung CISIA, Cooperative and Social Enterprise Authority po, with the help of the all other branches and instrumentalities of the regional government. For example, the NTIT, more on training, MOST, on Okay. packaging, MFBM, yung funding, sa academe, when it comes to promotion in the school and universities, ang MBHTE, Okay. when it comes to localization, ang MILG po ang kasama namin doon kasi sila po okay. yung may mga supervision at saka sa mga local government units, yun po ang mga namin. Din yung mga ibang agency po, yung mga other stakeholder po, yung sa national po, yung Big Bayan Innovation Group, yung BDA, Bangsamoro Development Authority, we have yung sa GIC, yung German Ang dami naman pala, sir. No? Sige, sino UNDP. pa? Okay. UNDP. Oo. At saka yung TMI, the Moropreneur Incorporated. At saka marami po. Pati yung mga ibang mga grupo tulad ng Pakisama, yung Pakisama na group of Federation of Cooperative na tumutulong sa mga social enterprise, yun din, mga kasama namin yun na tumutulong sa amin sa roadmap na yan. Wow. Kasi hindi po kaya ng isang po. Kasi by sector po yung ano namin, yung na-discuss natin last episode na ang social enterprise po ay binubuo ng iba't ibang sektor, yung sa MSME, yung medium, small and small enterprise, medium, small at saka yung small enterprise, yung cooperatives, yung mga corporation, association, at saka yung mga partnership na operating in environment, at saka yung mga people's organization and association operating in farm po. Yun po yung mga partner natin na mga sektor na tumutulong sa pag-unlad at pag-promote at pag-develop ng isang social enterprise po. Hindi kaya ng isang opisina yan. Hindi kakaya. Of It course, is of course. Oo. multi-sectoral approach po. Of course. Na kung saan lahat po involved. Tama, Sir Chief. So, Sir Chief, ano po ang mga susunod na hakbang matapos ilunsad itong roadmap? Sa this coming po, kasi nagkaroon kami ng council meeting last July 30, may follow-up meeting sa online Zoom meeting sa 26 this Alright. month po. Napag-usapan namin kung yung roadmap po, pati yung dalawang po, yung social enterprise na parang gagawin yung pinaka-model talaga na social enterprise, either one from the island provinces at saka one from the mainland provinces, na kung saan lahat po ibubuhos natin yung lahat ng mga pangangailangan nila when it comes to technical assistance at saka mga capacity development, na i-ano natin sila, gagabayan natin sila na maging successful na social enterprise para po ma-replicate ng ibang mga social enterprise in our region po at saka sa ibang region po. Yun ang pinaka-aim po doon.
Yes. So we still have last 2 questions, sir, before we wrap up this program, itong ating social enterprise roadmap ngayong Tuesday, August 26. So paano po maaaring subaybayan o makasali ang ating mga tagapakinig at tagapanood sa pagpapatupad po ng roadmap na ito? Saan po sila makakahanap ng karagdagang impormasyon? Doon po sa kwan namin sa email ad ng CCA at saka may telephone number kami doon. Pati dito sa kwan, magdiretso sila magtanong dito sa radio kasi parang nagkaroon tayo ng partnership na pwedeng makisangguni sila kung paano sila sali sa social enterprise program po. At saka may FB page ang social enterprise BARM. Yes. Na pwede silang magtanong doon. May mga committed na mga worker kami doon na tumutugon sa mga tanong nila. At saka pwedeng bumisita sila sa aming opisina sa Office of Just sa may bar Chief sa loob. Minister Opo, sa may JICA building po. Nandun yung opisina namin. At the same time, kung makapunta kayo doon, kung kinakailangan na bisitahan namin, babaan namin yung mga social enterprise ninyo. Opo. Pupuntahan po namin kasi yun ang mandate namin. Nabanggit yan last week ni na Ma'am Bay Amira at ni Ma'am Russia at together with Sir Jam last week they were here na pwede nga talagang pumunta doon from 8 o'clock to 5 o'clock. Yes po. No lunch break po kayo dyan, di ba? Wala po. And they will entertain you sa inyong mga gusto mangyari. Yes alright? po. If you want to join this, So, that's it, para sa ating another episode ng Social Enterprise Office ng Cooperatives and Social Enterprise Authority, BARM. Ito po ang gawa at ginhawa, negosyong panlipunan. Nakasama natin ngayong tanghali si Sir Lininding Pangandaman, Chief Lininding Pangandaman, Chief of SE Division ng CSEA BARM. Maraming salamat, sir, At nakaya natin. Salamat, Ma'am Nikki, at sa lahat ng nakikinig ngayon. Baka gusto niyong batiin yung mga kasamahan ninyo sa opisina. Yes po, binabati po sila, namin ang Executive Director namin na si Ma'am Samsia Ibrahim, MP, at saka si Ma'am Chip Hayat, si Sir Abdullah Dipatuan, ang Chief ng Admin and Finance, si Ma'am Suraini, Api, si Ma'am Sara, si Ma'am Rasya, si Bay Amira, alright. Lahat po ng mga taga-sisi at sa lahat ng nakikinig ngayon, magandang tanghali po sa inyong lahat. Alright, thank you again, Sir Chief, and see you next week for another episode ng Cooperatives and Social Enterprise Authority ng BARM dito po sa Gawa't Ginhawa Negosyong Panlipunan. Sa mga nanood po, nakinig sa radyo, sa DXMS Radyo Bida, sa pages ng DXOL, and of course my official page, Babu Nikki. Kita-kits tayo next week, that's September. Burmans na pala. Burmans next week, September 2. 2025. Gonna go now. My name is Nikki the Monster. Air cleared. Bye! At sumainyo ang Gawa at Ginhawa Negosyong Panlipunan, isang programang hatid ng Cooperative and Social Enterprise Authority, BARMM. Tampok ang mga inspirasyong kwento at praktikal na kaalaman tungkol sa social enterprises, mga negosyong hindi lang kita ang hangad kundi ang paglikha ng positibong epekto sa ating lipunan. Napapakinggan tuwing Martes alas 12 hanggang 1:00 ng hapon dito lamang sa DXMS Radyo Bida 882 sa inyong mga radyo at sabay napapanood sa FB Live ng DXMS Radyo Bida, Cotabato City. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito.